Nagbabala at sinabi ni International Criminal Court o ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti na may pananagutan umano sa ICC ang mga taong tumulong para makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa. Partikular na si Senator Robin Padilla na nakuna ng CCTV na kasamang lumabas ni de la Rosa sa Senate Building madaling araw noong May 14. Sa isang panayam kay Conti nitong linggo, May 24, sinabi ni Attorney Cristina Conti na posibleng maharap sa reklamong offenses against the administration of justice sa ilalim ng International Tribunal ang sinumang naging protektor ng senador. Kasabay nito, kinumpirma ni Conti na formal nang nai-report sa ICC ang naging aksyon ni Senator Robin Padilla na una nang napaulat na kasamang lumabas ni de la Rosa mula sa gusali ng Senado noong madaling araw ng Mayo 14 upang maiwasan ang isisilbing arrest warrant. Bagamat una nang itinanggi ni Padilla ang mga akusasyon at sinabing nakisabay lamang ang kaalyado sa kanyang sasakyan, iginiit ng legal counsel na ang ganitong mga hakbang ay may kaakibat na legal na implikasyon sa nagpapatuloy na proseso ng pandaigdigang korte. Ito ay sinabi rin ni NBI Director Melvin Matibag na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang mga tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa upang makaiwas sa pag-aresto matapos aminin ni Senator Robin Padilla na isinakay niya palabas ng Senado si de la Rosa noong May 14. Samantala, bumuo na ng mga tracking team ang National Bureau of Investigation o NBI at tinututukan na umano ang tatlong posibleng lokasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa panayam kay NBI Director Melvin Matibag, iginiit niyang hindi niya matitiyak kung kailan eksaktong maaaresto si de la Rosa, ngunit nagpapatuloy umano ang operasyon ng mga otoridad. We have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. Kung saan po siya, actually ginawa namin, backtrack namin from the time that he disappeared sa Senado noong early morning of May 14. At the same time, we already ordered yung lahat ng district and regional offices to do their own monitoring po sa kanilang respective areas. Apart from the dedicated team that a tracking team to go after to locate Senator Bato de la Rosa. Ang tawag niya po doon ay team na naghahanap o dragnet? Well, you can call it whatever it is, but it's a team that will try to locate and effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Opo. Ayon pa sa opisyal, agad niyang binuo ang tracker teams matapos maglabas ng kautusan ang Department of Justice o DOJ para ipatupad ng mga law enforcement agencies ang warrant. Nauna nang sinabi ni Matibag na may option si de la Rosa na kusang sumuko sa mga otoridad, bagamat aminado siyang duda siyang mangyayari ito. Si Senator de la Rosa ay galing sa law enforcement agency. So tingin niyo ba factor kung bakit siya parang palos, madulas yung kanyang kaalaman at ang kanyang network nagagamit niya? Well, it's one of the major concern kasi nga galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya i-track or hanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually, the law will catch up in you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroon. That's why I'm always appealing, if I have an opportunity, to Senator Bato to surrender kung saan na siya sumuko at harapin niya yung kanyang hinaharap na kaso sa ICC. Pero may dulog-supit, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan na nga siya sa Senado, bigla pang wala. Sabi ko nga, huli na, naging bato pa. Kinumpirma rin ng NBI na may impormasyon silang posibleng may mga panibagong warrant pang ilalabas ang ICC laban sa iba pang personalidad na may kaugnayan umano sa kaso. O mga kabunyog, mga kababayan, matindi tong balita na to ha. Galing na mismo ito sa NBI, mga kabunyog, hindi po ito chismis. Ha? Formal po itong kinumpirma o inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang forum o talakayan ngayong araw. Sinabi niya na may balibalita sila na may lalabas na naman panibagong batch ng ICC arrest warrants. O yan mga kabunyog ha. Matindi to.
Matindi ito, mga kabunyog. Ha? Kaya mukhang magsasama-sama talaga ang mga Duterte sa ano, ha? Magsasama-sama na sa ICC, ano? Pati si Robin Padilla. Posible ring ma-ICC, mga kabunyog, ha? Posible ring mamroblema si Robin Padilla tungkol sa ICC. Kung bakit, ipapaliwanag ko maya-maya, mga kabunyog. Papaliwanag natin. O, ngayon, yan pong balita na yan na mayroon silang balibalita na may lalabas na namang arrest warrants ang ICC. Yan po ay lumabas ngayong araw sa pahayag mismo ni Director Matibag ng NBI. Ayon kay Director Matibag, mayroon silang nakuhang mga information sa reliable sources nila na may lalabas na arrest warrants na naman para sa ilang individuals. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Ito ay kasunod ng pag-unseal nung kay Bato de la Rosa. Na-unseal na yung kay Bato de la Rosa, pero may lalabas na naman daw arrest warrants para sa iba pang individuals. Kung titingnan natin ang mga posible na yan na individual, sigurado na halos dyan si Bongo. Kasi sa pinangalanan, sa confirmation of charges hearing, 8 yun. 8 yung pinangalanan doon na co-perpetrators ni Duterte. Si Bato, si Bongo, si Danao, si Kaskulan, napatay na, sino pa bang mga pinangalanan doon? Albayalde, pinangalanan din doon si Albayalde. Kaya ito, mga kabunyog, posible na ayon sa NBI, itong mga pinangalanan na ito, posibleng sila ang isyuhan ng bagong arrest warrants. Kaya itong si Bongo, mamumroblema na ito ngayon. Mamumroblema na ito ngayon si Bongo. Kasi ito, mga kabunyog, seryoso yan. Hindi naman magbabalita ng ganun si Melvin Matibag sa public niya yan na sinabi. At saka parang katulad din yan noong kay kay Ombudsman Boying Rimulya. Ay, di ba? Si Ombudsman Boying nag-una ring nag-anunsyo. Sabi niya, mayroong nakarating sa kanya na may arrest warrant na si Bato de la Rosa. Walang naniniwala nun. Walang naniniwala. Pero ngayon, nakumpirma natin yung talagang warrant of arrest ni Bato, ang pitsang nakalagay, November 2025. November 2025 ang arrest warrant ni Bato, mga kabunyog. Kaya lang, nakasil. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilabas sa publiko kasi nakasil. At hindi rin pwedeng kumpirmahin ng ICC. Kaya pala, nung tinanong yung spokesperson ng ICC, kung mayroon na ngang inilabas na arrest warrant kay Bato, sabi nung spokesperson ng ICC, wala siyang alam. Wala nga talaga kasi nakasil. Pero ngayon, inansil na ng ICC. Dahil inansil na, pinablik na, ayan, kaya kumpirmado na ngayon na may warrant of arrest kay Bato. Kaya itong kila Bongo, nasabi ng NBI ay may posibleng lumabas na naman na bagong arrest warrant sa mga iba pang individuals. Malamang sila Albayalde, sila Bato na yan, ay sila Bongo na yan. Kung wala man ang iba, si Bongo halos sigurado na yan. Mga kabunyog. Hindi po ito, hindi po ito galing sa ko lang, mga chismis. Balita mismo po sa dyaryo yan ngayon. Ito, balita na yan ngayon dahil statement yan ni Director Melvin Matibag. Ito. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. ABS-CBN News, May 23, 2026. So ngayon po yan, May 23. May 23. NBI says several individuals
may soon face arrest warrants from ICC. Yan. Kaya medyo mga kabunyog, mga matindi talaga to, halos mauubos ang tao ni Duterte, yung mga pinakamalalapit sa kanya. Si Bato, si Bongo, sa bagay, okay na rin yan. Magkaka-reunion sila doon. Magkaka-reunion sila doon sa ICC, mga kabunyog. Ano ito? Ano ito? Pag lumabas yung arrest warrants na yan para kila Bongo, halos magpapanabay na silang ihahanting niya ni Bato. Ang pagkakaiba lang ni Bato, si Bato kasi dating military officer, dating pulis. Sanay siya sa pagtatago. Ay si Bongo, sanay ba ito? Baka magtago ito sa China na. Ha? Bagamat ang sabi ni Bongo, ipasa Diyos niya na lang daw yan. Ha? Nagiging bukang bibig ng mga DDS ngayon ang Diyos Ha? Lahat sila Diyos na ngayon ang bukang bibig. Samantalang noon pinagmumura nila yan. Ang Diyos. Kahit yung amo nila na si Digong binabastos noon ang Diyos. Ngayon lahat sila Diyos na ang bukang bibig. Actually may video pa nga si Bato nung nandun si Bato sa Senado nung paglabas niya noong May 11 sa opisina niya sa Senado. Nandun din yung asawa niya, nagpray silang dalawa ng kanyang asawa. Nagdasal sila doon sa sa santo. Lahat sila ngayon bukang bibig Diyos na. Si Bongo ang sabi nung isang araw, ipasa Diyos na niya na lang daw yung tungkol sa ICC na yan. kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pero si Bato ayaw niyang maaresto sa ICC. Ayaw niyang madala sa ICC. Tinanong nga siya, bakit ayaw mo na pumunta ng ICC? Di ba sabi mo nung una, okay nga yan na mapunta ng ICC para masamahan mo na doon si Digong, si Duterte. Ay ngayon sabi ni Bato, hindi na kasi hindi naman pala kayo magkasama sa silda. Pangalawa, hindi pala ako pwedeng bisitahin ng mga kaibigan ko. Immediate family ko lang pala ang pwedeng bumisita sa akin. Yung sabi ni Bato. Bigla ngayon naisip ni Bato yan, Ay noong panahon ni Duterte, Nung panahon, hindi nila yan, Wala silang kinakatakutan noon. Puro, sila noon? Akala nila, wala silang pananagutan matapos ang administrasyon ni Duterte. Ay ngayon, tingnan nyo. Nauna-una na si Digo, ngayon, nakakulong na. Nakakulong na. Si Bato de la Rosa ngayon, may manhunt na sa kanya. At ito pa nga yung irony niyan. Noong panahon, pinipilit nilang manlaban. O pinapalabas nilang nanlaban. Kahit hindi naman totoong nanlaban yung mga pinatay sa war on drugs. Ay ngayon, si Bato de la Rosa, sabi ng NBI, ang treatment nila kay Bato ay armed and dangerous, armado at mapanganib. At posible itong manlaban. Pero ang pagkakaiba, hindi naman daw pipilitin si Bato na manlaban. Kaya nga ini-encourage daw nila ito, hinihikayat nilang mag-surrender na lang para walang gulo. Pero si Bato daw kasi ang ugali, dalawang babaeng NBI doon sa pagpasok sa Senado, biglang kinabig yung dalawang babaeng NBI tapos tumakbo pataas, nagkandara pa. Ibig sabihin, hindi basta-basta pahuhuli si Bato. Pero yon hindi siya inuudyo ka naman laban. Hindi katulad nung panahon nila sa war on drugs, gusto nilang manlaban yung target nila. Kahit hindi naman nanlaban, pinapalabas na nanlaban. Di ba? Anyway, mga kabunyog, ito na yung ito na yung magandang nangyayari para sa mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Hindi man maibabalik ang buhay ng ilampung libong namatay sa war on drugs ni Duterte, at least mabibigyan sila ng hustisya. Sila Kian de los Santos at ang marami pang iba. Itong mga taong ito ay mga hindi kilala sa lipunan, mga mahihirap, mga nakatira sa mga squatters area, sa mga baryo ng mga mahihirap, pero ngayon mabibigyan sila ng hustisya. Yan ang kahalagahan ng International Criminal Court. Na kapag sa bansa mo mismo ay parang wala kang makikitang
mapapanagot dahil sa impunity. Kahit pa naman nagpa-function ang mga korte, kahit pa naman nagpa-function ang mga opisina ng DOJ, ng prosecutors, pero kung ang umiiral naman na sistema ay impunity, na parang walang mapapanagot, at least nandyan ang ICC. Kaya yan ang mga kabunyog, mga kababayan. Imagine nyo noon, si Duterte noon, parang wala kang makikitang paano ba mapapanagot itong tao na to. Wala. Kahit nung presidente na si PBBM, nung nag-appear siya sa Senado at sa Kamara, sa Quadcom, ay di ba ang yabang pa rin ni Duterte doon. Pero ngayon, wala na yan. Si Bongo, wala na rin. Ay si Bato. Ang inaasahan nila, akampihan sila ng Korte Suprema, hindi rin. Dininay ng Korte Suprema ang TRO. Ngayon naman si Bongo. Si Bongo naman. At sabi ni Matibag ng NBI, mayroon ng balita na may lalabas na namang bagong arrest warrants. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang magre-reunion sila nito sa ICC, Kaya lang si Bato ayaw niya na daw pumunta sa ICC. Ayaw niya na daw doon. Nung una sabi niya okay sa kanya para makasama si Digong. Ngayon ayaw niya daw. Kasi hindi daw siya madadalaw ng mga kakilala niya galing Davao. Mga kaibigan niya. Kaya, yan mga kabunyog. Ngayon, si Duterte, si Digong, ang balita kay Digong, natutumba daw si Digong Yan yung sabi. May pagkakataon daw na natumba si Digong Mga kabunyog. Binalita na si Duterte ay minsan natumba. Ngayon, ang hinihiling ng kanyang mga abogado, may bago siyang set ng lawyers Si Attorney Peter Haynes, isang British lawyer. Pinalitan na si Attorney Nicholas Kaufman. Anyway, kumita naman na ng grabe si Kaufman Itong si Haynes, hindi natin alam kung magkanong bayad. Magkanong bayad. Pero mas mahaba ang engagement dito kay Haynes. Kasi ito, trial proper ito. Yung kasing si Kaufman, pre-trial lang yun Pre-trial, yung sa pre-trial chamber. Ito kasi trial chamber na ito So mahaba ito. Umaabot ito ng ilang taon, itong trial na ito. Ang laki ng gastos dito ni Duterte, Nakakabunyog. Ang pumalit ay si Peter Haynes, isang British lawyer. Actually, si Kaufman, British rin. Israeli-British. British-Israeli pala. Ngayon, natumba daw si Duterte. Hinihiling ng mga abogado ni Duterte na obserbahan ang medical situation ni Duterte. Pinapalabas nila nitong mga abogado ni Duterte na unfit to stand trial si Duterte. At ang patunay daw nito ay itong minsan natumba si Duterte. Natumba nga ba si Duterte? Mga kabunyog, kinumpirma naman ng ICC. Natumba nga daw si Duterte. Kinumpirma ng doktor ng ICC na natumba nga ito. Pero hindi naman yung madalas matumba. Nitong isang buwan yata, isang beses na natumba. Pero yung sinasabi ng kanyang mga abogado na madalas itong matumba, hindi naman daw totoo yun. OA naman yun. Exaggerated naman yun. Natumba daw talaga si Duterte. Siyempre, sa bagay, hindi naman talaga malayo na mangyari yan. Unang-una, matanda na rin si Duterte. Saka, malay mo, na may lang siya, may naapaka na Pero sabi ng mga doctors ng ICC, hindi naman daw yung madalas ng matumba na hindi na talaga nito kaya na makulong sa ICC kasi unfit na makulong doon. Hindi. Ano naman daw? Kaya pa naman ni Duterte. Kaya ang sabi ng mga doctors, totoong natumba siya. Pero nung inobserbahan, tuloy-tuloy na inobserbahan, wala naman hindi naman isang beses lang natumba sa isang buwan. Kaya lang syempre, i-exaggerate na naman yan ng mga DDS. Kawawa naman si Tatay Digong.
Kawawa naman. O, yun yung pinapalabas na naman nila. Naaawa na naman sila sa Tatay Digong nila kasi natumba. Ano naman yan eh. Normal lang naman yan na may mangyaring ganyan. Pero yung sinasabi ng abogado ni Duterte na madalas daw itong matumba, kaya hindi daw ito pwedeng mag-stand sa trial. Hindi naman. At saka ito mga kabunyog, may official na naman na desisyon ng ICC. Kasi nga may hiling ang kampo ni Duterte na palayain na si Duterte dahil nga yung kalagayan niya. Pangalawa, humihiling si Kaufman bago umalis, nag-file si Kaufman ng appeals doon sa desisyon ng appeals chamber, doon sa desisyon ng confirmation of charges hearing. Ay di ba yung charges kinonfirm? Na-confirm na yung mga charges. Kaya pupunta na ito sa trial. Pero nag-appeal yung kampo ni Duterte nung si Kaufman pa bago umalis. O ngayon may desisyon na. Denied na naman yung appeal ni Kaufman. Ibig sabihin, mga kabunyog, talagang tuloy na ang trial. Actually, may pitsa na ngang in-identify. Ang tingin ng prosecution, November 30, pwede nang mag-start ang trial. Kaya lang, itong abogado ni Duterte na bago, si Peter Haynes, parang katulad din ni Kaufman ng strategy, delaying tactics na naman eh. Delaying tactics na naman. Parang bayad ng bayad si Duterte dito sa mga abogado niya. Parang ang gusto ng mga abogado niya, pahabain ng stay niya sa kulungan. Dinidelay. Ang problema, yung mga mga motions nila, denied naman lagi. Sa bandang huli naman, matutuloy ang trial. Katulad ngayon, natumba lang si Duterte ng isang beses, ini-exaggerate na nila. May motion na naman sila na unfit to stand trial si Duterte. May desisyon na ngayon ng Kortes ang ICC. Hindi. Tuloy ang detention niya. So ngayon, yan ang latest kay Duterte. Tuloy ang detention. Ini-schedule na ang pagsisimula ng trial. Kaya lang, itong bago niyang abogado, parang pareho ron kay Tony Kaufman ang strategy. Delaying tactics din. Mga kabunyog, mauubusan ng pera dito si Duterte. Sa bagay, marami siyang pera. Kaya lang, ang laki na ng gastos niya dito. Ang laki na sigurado, mga kabunyog. Kaya, actually, sa mga taong nagsasabing mahirap si Duterte, paano niya mababayaran yung abogado na yan? Si Kaufman lang, di ba sabi ang kada buwan, 150 million pesos. Imaginein mo yan, kada buwan. Halos isang taon, ulampas isang taon si Kaufman na naging lawyer niya. Tapos ngayon na naman itong Peter Haynes. Itong Peter Haynes na ito, kumuha rin ng isang katulong na bugada na Australiana. Kaya lahat yan, babayaran nila Duterte. Dito sa trial, mahaba ito. Kung doon sa pre-trial, isang taon lang halos yon yung kay Kaufman, itong trial, aabot ng ilang taon ito. Kaya, magbi-bleed talaga dito si Duterte. Anyway, marami naman sila ninakaw. May ninakaw si Duterte, may ninakaw si Sara, may ninakaw sila Pulong. Pero, tuloy kasi ayaw na nilang mabawasan sana yung mga ninakaw na yan eh. Diba? Lalo pa ngayon na hindi sila yung nasa administrasyon. Dahil wala sila ngayon sa administrasyon, kunti ang pundong nakukuha nila. Yung mga projects na, yung mga pwede nilang pagkakitaan ng korupsyon, kukunti na. Kaya ano yan? Kaya ang habol nila manalo sa 2028. Para makabalik yung mga nawala nilang pera dito sa paggastos kay Duterte sa ICC. yan yung totoo diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Sabihin pa na marami silang pera pero nararamdaman na niyan ang mabigat itong kasong ito. Yan, napakamahal ng mga lawyers na yan dyan, syempre. Special na practice yan yung mga lawyers na yan. Ito mga kabunyog, si Robin Padilla, posible ring ma-ICC. Si Robin Padilla, posible ring ma-ICC. Posible ba siyang makulong? Oo, posible. Bakit? Mga kabunyog, sa ICC,
ang kaso mo sa ICC, kapag may nakumit kang crimes against humanity, genocide, war crimes, makakasuhan ka sa ICC. Katulad kay Duterte, ang kaso niya crimes against humanity. Yung mga tumulong sa'yo na makumit yung mga krimen na yon, co-perpetrators yun. Yan na yung si Bato, si Bongo, sila Albayalde, co-perpetrators yan. Ang kaso nila, crimes against humanity. Co-perpetrators. O ano naman si Rubin? Kapag ikaw ay nag-obstruct, halimbawa, aarestuhin na itong mga wanted na ito ng ICC, nag-obstruct ka, kinulungan mong makatakas, kakasuhan ka rin ng ICC, ang kaso mo, obstruction of justice. Kaya nga 'di ba sinabi naman niya ni DOJ Secretary Frederick Vida pala. Sabi niya ni Secretary Vida ng DOJ, yung mga mag-o-obstruct sa pag-aresto kay Bato o kaya yung mag-i-aid sa kanya, mag-i-aid, tutulong na makatakas para hindi maaresto, sila ay pwedeng kasuhan sa local, sa domestic courts, pwede silang kasuhan. Pwede rin silang kasuhan ng ICC kasi wanted ng ICC itong taong ito tapos tinutulungan ng makatakas, may kaso ka sa ICC. Pwede yan. Kaya sabi nga ni DOJ Secretary Vida, ang legal consequences kapag tumulong ka na makatakas ang isang wanted tulad ni Bato o kaya tumutulong kang itago ito ay makakasuhan ka obstruction of justice. Kung obstruction of justice, pwedeng sa Pilipinas, pwede rin ang ICC mismo. Kaya kung may magsasampa ng reklamo sa ICC, may nabasa nga akong poste. Sino ba ang nagsabi? Sabi, Sentry! Pinapakiusapan si dating Senador Sonny Trillanes. Sentry, kasuhan na ninyo si Robin Padilla sa ICC, obstruction of justice. Hindi biro yun. Totoo yun. Pwede talagang kasuhan si Robin Padilla sa ICC ng obstruction of justice. So, ibig sabihin, magiging liable si Robin hindi naman doon sa crimes against humanity. Kasi ang crimes against humanity, si Digong yun. Principal siya doon. Ito namang sila Bato at sila Bongo, co-perpetrators sa crimes against humanity. Si Robin, kung sakali, kung magiging kaso niya, obstruction of justice. Pero sa ICC din yun, sa ICC, medyo nga lang magaan yung kaso na yon. Medyo magaan yung kaso na yon eh. Naalala ko noon, dahil madalas akong mag-discuss ng issue na ito, may tinanong noon kay Attorney Crisy Conte. Sabi kay Attorney Crisy Conte, mayroon na po bang nangyari sa ICC na nabigyan ng interim release? Ibig sabihin, nakakulong sa ICC tapos nabigyan ng interim release? Ang naalala ko, ang paliwanag ni Attorney Crisy Conte doon, mayroon na po, sabi niya. Pero hindi principal ang kaso niya. Obstruction of justice. May kaso siyang obstruction of justice dahil magaan lang naman yung kaso niya, pinagbigyan siya na makapag-bail, parang interim release. So parang ganun din dito kay Robin. Pag kinasuhan ng obstruction of justice sa ICC, makukulong ito pero may nangyari na sa ICC na yung ganyang kaso pinapayagang makapagpiyansa kasi medyo magaan. Hindi tulad kasi ni Duterte, principal yan eh. Principal. Ito ring si Bato at saka si Bongo, mga principal din ang papel niyan, co-perpetrators sa crimes against humanity. Si Robin, kung makakasuhan, obstruction of justice sa ICC rin. Kaya totoo yung sinasabi ni DOJ Secretary, ni DOJ Secretary Frederick Vida. Ang legal consequence, pag napatunayan na si Robin ay tumulong na makatakas si Bato, ay obstruction of justice. At din yan, hindi lang yan sa local na kaso, kundi kahit sa ICC, mayroon silang kaso na obstruction of justice. Kasi siyempre, ang ICC naglalabas ng mga warrants of arrest sa mga kasong crimes against humanity, genocide at war crimes. Ngayon kung ikaw, tinutulungan mong itago or makatakas yung wanted ng ICC, liable ka rin. Yan ang pwedeng kaso kay Rubin. Yan ang pwedeng ikaso kay Rubin. Dati naiisip natin,
hindi naman makakaso si Robin sa ICC. Kung crimes against humanity. Pero kung obstruction of justice, pwede. Pwede. Oh. Kaya, matutupad na rin ang gusto ni Robin, magkakasama sila doon sa mga kabunyog. Lalabas nito, magkakasama sila doon. Mabuti na rin yan, magkakasama sila, si Digong, si Bato, si Bongo, si Robin. Talagang matindi ang matindi ang mangyayari dito sa mga taong ito. Hindi ito mga kabunyog biro, hindi rin OA yung sinasabi ko. Ano yan yun ang sabi ni Yusek ni Secretary Bida ng DOJ. Ako, tiningnan ko rin, posible talaga. Kasi nag-obstruct ka. Tinulungan mong makatakas si Bato de la Rosa. Ayan, mga kabunyog. Ngayon, sa totoo lang, itong si Bato, mga kabunyog, bakit ayaw na ni Bato bakit parang si Bato ayaw na ayaw talagang maaresto, mga kabunyog? Alam nyo, kung isa sa nakikita kong dahilan dyan, ayaw talaga ni Batong maaresto, alam niyang magastos na makulong sa ICC. Nakita niya na ang gastos ni Duterte. Nakita niya na ang gastos ni Duterte sa abogado, yung pagdalaw sa kanya ng mga anak niya, mga apo. Ay si Bato de la Rosa, iniisip niya siguro yan, pag nakulong siya, pupunta doon yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa, yung pamilya niya. Gagastusan niya yan. Mabuti sila Duterte, maraming pera. O si Bato, marami ring pera, pero hindi kasing dami nila Duterte. Yung kung nagnakaw man sa gobyerno, hindi pala yung ninakaw nila sa gobyerno, hindi naman kasing dami ang kay Bato, kila Duterte. Kaya maano talaga ito. Kaya yung kinakatuwa ni Bato na nakilala siya sa Pilipinas dahil kay Digong, naging siyang chief ng PNP, naging senador siya, 2 termino, dahil kay Duterte yon. Pero ito rin yung dahilan ngayon ng pinagdadaanan niyang hirap. Kaya siya ngayon wanted, nagtatago, dahil kay Duterte rin yan. Ang problema rin kasi kay Bato, sinunod niya. Ganon din si Bongo. Sinunod nila ang lahat ng gusto ni Duterte. Ang loyalty kasi nila kay Duterte, kahit mali, kahit alam nilang mali, tama ba yung pumatay ka ng tao? Kahit na hindi ikaw mismo yung pumutok, kahit hindi ikaw mismo yung nag-trigger, nag-pull ng trigger, pero nasangkapan kayo para maisagawa yung mga pagpatay. O ngayon, anong nangyari? Kaya sila pinapanagot ngayon. Ewan ko kung may pagsisisi dyan si Bato. Pero sa tingin ko, mayroon din yan. Kaya lang, too late. Huli na. Huli na. Kahit si Bongo, kahit sinasabi niyang ipasadyos niya na lang yan, sa totoo lang, takot na yan si Bongo. Sa tingin nyo ba, hindi na yan natatakot? Sa ganyan naglalabasan na ang mga arrest warrants. Nag-press con, nagsabi pa si Attorney Matibag, lalabas na daw ang arrest warrants para sa iba pa. May nakarating daw silang kanilang impormasyon. Ang sabi ni Director Matibag, mga kabunyog, ganito ang pagkasabi ni Director Matibag. NBI says several individuals may soon face arrest warrants from ICC. Kaya si Bongo, naiisip niya yan. Grabe kasi yung packaging niya na hindi naman ako involved dyan sa mga pagpatay na yan. Hindi naman ako nasa PNP. Hindi naman ako Kaya lang, pag may mga order si Duterte, siguro yung listahan ng mga ililiquidate, mga high profile na high value targets, si Bongo ang tagadala kung kanino ang gagawa ng operation. At si kay Bongo rin daw dumadaan yung mga yung mga paabot. At kung may bibigyan na ng rewards dahil nagawa na yung pinapatrabaho, si Bongo rin ang nagpapadala. Yun ang Dahil dyan, co-perpetrator si Bongo. Si Bato, naman yan Sabi niya, ang sabi ni Bato, daw siya? Hindi niya daw kinakahiya ang ginawa niya nung panahon ni Duterte. Proud daw siya doon.
O sige, kung proud siya, di panindigan niya. Ha? Para daw yun sa bayan, kaya ginawa nila. O di sige, harapin nyo. O, kaya lang wala eh. Noong panahon nila ni Duterte, kung bukang bibig nila noon, si Laila de Lima, sinabihan nila noon. O, harapin mo na lang yan, Senadora Laila de Lima. O, di ba? Ganun yung dialogue nila noon. Ganun ang dialogue nila noon. Kung talagang wala kang sala, o di mapapawalang sala ka dyan. Yun ang sabi nila kay Laila noon. O ngayon, sila naman ngayon, ha? Sila naman ngayon ang kung wala kang sala ba to, at kung sa tingin mo, proud kayo ng legacy ninyo, yung mga ginawa ninyo, di harapin nyo. Di ba? Yan yung yan yung. Ito namang si Bongo, ang sabi niya, wala daw siya diyang alam. Civilian lang siya, sabi niya. O sige, dipinsa mo rin yan. Kaya lang ang problema talaga nila, lalo itong si Bongo, o si Bato, ang problema ni Bato, alam niyang gagastos siya ng malaki. Ang sinabi sa kanya ni Sara, mayroon na daw siyang kilalang lawyer na magaling din na pwedeng makatulong kay Bato. Eh, ang sinasabi ni Sara, may irerekomenda lang siya kay Bato na abogado, na magaling. Pero sinong magbabayad? Hindi naman inako ni Sara na siya ang magbabayad. Ha? O, di magbabayad din yan si Bato. Kaya, naiisip siguro ni Bato yan, ang laki ng gagastusin ko dyan. Tapos yung anak niya, yung asawa niya, yung mga apo niya, kung bibisita sa kanya, ang gastos na malaki niyan. Ha? Ang gastos na malaki niyan. Kaya siguro naiisip na ngayon ni Bato yan. Grabe pala tong problemang kinaharap ko dahil dyan sa war on drugs na yan. O, kaya yung mga DDS na grabe ang pagtatanggol sa war on drugs ni Duterte, tingnan nyo ngayon ang nangyari sa inyong mga kasamahan. Ha? Tingnan nyo ang nangyari ngayon sa inyong mga kasamahan. O, actually nga, ang depensa ni Duterte, narinig na natin yung depensa ni Duterte, dinideny niya. Ang sabi ni Duterte, wala namang ganyan na mga pinatay. Hindi naman totoo yan. Pero tayo na mga Pilipino, alam nating totoo yun. Alam natin na yung mga pinatay na yun ay napakarami talaga. Alam natin yan eh. Halos araw-araw, gabi-gabi nun, balita yun eh. Kaya lang, pagdating ngayon dun sa ICC, ang depensa ni Duterte, hindi daw totoo yun. Imagine niyo, nung nandito pa siya, hindi pa nadadala sa ICC, pinagmamalaki niya. Oo, pinapatay ko ang mga yan. O bakit? Anong masama doon? Para sa mga kinabukasan ng mga kabataan. Diba? Ganun yung Pero nung nandun na sa ICC, ang depensa na, hindi daw totoo yun. Wala naman daw ganun karaming pinatay. Ganun din si Bato. Diba dati ang depensa ni Bato? Oo, kung totoo naman yon. Pero ginawa namin yung war on drugs para sa kinabukasan ng mga kabataan. Para maging tahimik ang bansa natin. O ngayon, kung totoo yung sinasabi nyo ba to, idepensa nyo ang sarili nyo, ganun ang gamitin yung depensa. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kabayan, anyway, naiisip na yan ni Bato, kaya ayaw talaga magpa-aresto ni Bato. Nakita nyo doon, pagpasok niya doon sa Senado, pagpasok niya, may nakaantabay ng NBI, babae nga yun. Tinabig ni Bato, sabay tikbo, nagkandara pa. Ibig sabihin, hindi talaga pa-aresto. Tapos nung nalaman niyang walang TRO yung Korte Suprema, walang TRO, o yun, nangyari na yung gawa-gawang putukan, makatakas lang si Bato. Kaya ibig sabihin, wala talagang planong magpa-aresto. Walang plano. Kaya lang, hindi niya naman yan matatakasan ng matagal. Darating at darating ang time, maaaresto siya. O, itong si Bongo, ang sabi naman, ipasa Diyos niya na lang. Ha? O, anyway, yan mga kabunyog ang mga developments ngayon. Kaya ang sabi ni Director Matibag, may nakarating na sa kanilang information, may lalabas ng sunod na mga arrest warrants sa mga iba pang individuals. O sino ba yan? Eh di syempre si Bongo yan. Ha? Okay, mga kabunyog, ito naman si Rubin, mapapasama pa. Obstruction of justice. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.